Sa video na 'to, i-explain ko sa inyo kung bakit inabandon ako yung isang YouTube channel ko with 11,000 subscribers and monetized na siya and still growing and earning income. Despite of all that, bakit gagawa pa rin ako ng sarili kong YouTube channel? So sa video na 'to, isi-share ko sa inyo kung bakit and ano yung magiging purpose or ano yung laman nitong bagong channel ko. Okay? So, una muna sa lahat is, sa mga hindi nakakakilala sa akin, I have a YouTube channel na Simply Sars, wherein I started uploading there 2016, nung bago pa lang ako pumunta ng Germany. No, so, in that time, gusto ko lang talagang mag-share ng mga process kung paano kayo makakapunta, especially sa mga marriage visa ng mga aplikanteng Pilipino. As time goes by, upload ako na upload, nagkaroon na siya ng specific niche, which is yung pagtuturo ng German language, wherein nagturo din ako, nagsishare ako ng mga free advice and mga paano mapapadali yung pag-aaral mo ng German language. So yun na yung, doon na umikot yung Simply Sars, which is dapat, ang pinaka-purpose nun is yung parang magbablog sana ako sa Germany or magsishare ng mga educational tips and advices sa pag-aaral ng German language. Pero na-focus na siya sa isang niche, which is German language na lang siya umikot. So, mahirap na siyang para sa akin na haluan ng vlog, haluan ng ibang mga parte na niche. So, ito yung pinaka-reason kung bakit din nahinto ako is nung after na nabuntis ako at na-focus na ako dun sa mini job ko, nawala na ako na ngayon ng time para mag-edit, para mag-record kasi nga full-time ako sa trabaho ko noon. And then Monday to Saturday, mga ganyan. And then nag-aral pa ako before and yun nga, nabuntis din ako. And then yung pagkapanganak ko noon, talagang nahirapan ako sa oras ng pagre-record. And wala na rin akong time para lumabas-labas pa, ganun. So, hindi na siya naging convenient sa akin na gumawa pa ng video. So, I stopped uploading the videos. Pero continuous yung revenue niya, nagbibigay siya ng sales sa akin kasi nagbebenta ako ng course about sa German language. So, yun yung pinaka-source of traffic ko. Ngayon, nung nawala ako for long time, nagkaroon na ngayon ng change of demographics. Ano yung demographics? Ito yung malalaman mo kung saan galing yung mga nanonood ng videos mo. So, naging Germany na lang siya talaga. Which is, ibig sabihin nun, hindi na mga Pilipino yung nakikinig sa videos ko. Kasi mga faceless videos na lang yung pinupost ko doon. No? So, wala na yung mukha ko doon. So, para mas madali sa akin mag-edit, para mga ganun. Then, iniisip ko ngayon i-revive siya for long time na. Pero, hindi na siya nagbabago. Kumbaga, pag nag-Tagalog ako bigla, maguguluhan yung algorithm ni YouTube. Tapos, hindi na siya mas ipupush yung videos ko. So, alam niyo, mas mahirap, sa YouTube kasi mas mahirap mag-revive kaysa maggawa ka from scratch, para sa akin. Kasi, mas ginugulo mo yung algorithm eh. No? So, para sa akin, mas maganda na lang na gumawa ng sariling channel, which is this one. No? So, ngayon, I'm doing my first video. This is a commitment video. Ibig sabihin, from now on, is gagawin ko to na maging habit na magkaroon o mag-upload in 90 days. So, and about this channel na to, medyo halos kapareho lang siya, pero focus na ako sa mga Filipino. Ibig sabihin, yung mga language na mga tips, dito ko i-share. No? Pero yung mga educational talaga na tutorial about grammar, German grammar rules, dun ko siya ipopost sa Simply Sars. Pero dito is more of how will you immerse yourself learning language sa Germany or sa Spain, which is kasi nasa Spain na kami ngayon. Kaya mas maganda din tong channel na to na pinaka medium ko or yung tool ko para ma-share ko yung mga ibang strategies pa na natututunan ko kasi nag-aaral ako ng Spanish language ngayon, self-study. So, mas mabibigyan ko kayo ng mga informations, mas mabibigyan ko kayo ng panibagong mga
techniques kung paano nyo paano nyo papadaliin yung pag-aaral nyo ng language. Either German language or Spanish language, okay lang yan, no? And magbibigay din ako ng mga tips dito, mga experiences ko, pagiging isang Filipino na nakatira sa ibang bansa or overseas, no? So doon iikot yung magiging channel na to, no? So language, learning language, immersing yourself with your language learning, yung mga ganyan, and then your experiences sa Filipino sa ibang bansa, no? Kahit saan pa, kahit Europe lang, or USA, or saan pa man parte, basta nasa abroad ka. Kung nag-aral ka ng language, this channel might help you. So, ito, yung introductory ko, hindi ko siya masyadong pahabain kasi commitment video ko lang siya. So, that's it. So, mga kababayan ko, pasensya na sa mga SimpliSARS na naghihintay ng mga updates doon sa SimpliSARS. I will try to post also, pero hindi na siya lalabas yung mukha ko kasi demographics na niya is mga foreigner na sa Germany. So, malilito lang yung YouTube, no? So, kung gusto niyo yung talagang real life, na makikita niyo ko, mga informations in Tagalog, then this channel is for you. Okay? So, I'm excited to share and more information sa sobrang haba ko na nawala sa YouTube. Ang dami kong gustong i-share sa inyo and mga bagong techniques on how you will learn language in your own on your strategy and plan. Okay? So, that's it. And I hope maging successful tong YouTube channel ko kasi alam ko na pag maraming nagsishare sa YouTube channels nila, mas maraming nai-inspire at mas maraming yung kumbaga, mas maraming opportunity para makikonnect sa ibang tao. And which is, yun yung pinaka-na-miss ko sa pagkakaroon ng YouTube channel. Okay, so anyway, thank you so much. And I'm Sars, and I hope you can follow me on this journey. Bye!